Kadalis Frankies, ang nangyayari ngayon sa likod ng buhay ni Oliver. Hindi akalain ng karamihan na may ganung mga attitude ang pamilya ni Oliver punto por punto. Bago natin na pagpatuloy ang ating pag-uusapan, please don't forget to subscribe this YouTube channel. Binanatan ni Oliver si Ansing. Hindi lang binanatan mga ka-idol, sinumbatan pa ito. Dahil nung nasa kulungan pa si Oliver, walang mata ni Ansing ang suminig doon sa kulungan ni Oliver. Hindi man lang daw nakapagbigay ng kung ano-ano man lang at may makain ng isang Oliver. Tapos ngayon, ipipilit ang sarili niya na alagaan si Oliver. Papayag po ba kayo na si Ansing ang mag-assist kay Oliver ngayon? Kung may mga ideas kayo, please comment section below. Dilang point ni JJ, kahit may bisyo siya noon, pero hindi niya nakakalimutan ang kanyang kapatid. Nabigyan man lang kunting tulong kagaya ng pagkain, nasa kulungan pa. Why si Ansing pinupursige niya ang sarili niya na mag-alaga kay Oliver dahil nakikita niya na may makukuha ito. So it means doon natin masusukat na hindi safe si Oliver sa poder ni Ansing. Ang gusto naman ni JJ na siyang mag-alaga. Basta may assistant mula kay Daddy Frankie. Yun po ang gusto ni ni Sir JJ. Kasi kapag si Ansing ang nandun sa poder ni Oliver, wala. Watas lahat. Sabi pa nga ni JJ, nung kailangan ka ni Oliver, nasaan ka? Minahal mo talaga si Oliver? Sabi pa ni JJ ng ganun. Dahil hindi man lang nagpakita si Ansing. Ang kasagsagan ng lugmok ang buhay na malapit bawian ng buhay. Si Oliver. Yes, nandun yung point na may kapabayaan ang pamilya. Yes, kapabayaan. Bakit binasabi mo na kapabayaan? Unang-una, hindi man lang napaliguan si Oliver sa kulungan. Kampat na yung tae, excuse sa mga kumakain, yung tae sa buhok, ang haba ng buhok, sobrang payat, amoy tae, amoy ihi, lahat na lang nandun. Walang man lang nagpaligo sa kanya. Tapos ngayon, na may tumulong, may naggabay, kagaya kay Daddy Frankie, pag-aagawan na. Bakit? May mapapala na ba? May makukuha na ba? Kung bakit pag-aagawan na ngayon? Yung po doon ang katanungan ng karamihan. Kasi si Ansing gumagawa ng way na siya talaga ang makuha bilang mag-aalaga kay Oliver. Para po sa inyo, sa dalawa, sino ba ang karapat-dapat? Wala ba sa kanila? Or makipag-coordinate na lang sa barangay officials? The barangay officials will lead kay Oliver sa kanyang journey ng kanyang pang-araw-araw. What do you think, guys? Please comment section below. Dahil kapag ibalik natin yung kwento ni Oliver na sa ngayon sa kanyang pagbabago, maraming naiinis sa pamilya ni Oliver. Lalong-lalo na kay Ansing na maraming mga issues pala ka ang ginagawa. Noon tuloy na kailangan wala ka. Ngayon tuloy na may tumulong, pabida-bida ka. Marami ng mga mensahe kaya not good for Ansing dahil sa pinapakita niya nito. Ngayon medyo okay na si Oliver, naging medyo normal na, hindi ko sabihin na totally okay na. Nandun yung
point na medyo okay na siya. Kasi alam na niya alam na niya kung anong ginagawa niya at nasasabi din niya kung ano ang nararamdaman niya. Paano SMB? Halimbawa na yung nararamdaman niya kay Nida. Di ba? Alam na niya. Ha? Sabi ko nga, mas matino pa nga si Oliver kaysa kay Ansing kung ating pagsusumahin. Sorry. Ganun lang po dun. Nandun yung point natin mga ka-idol na may pagkakamali si Ansing, may pagkakamali si JJ. Kasi that time na hindi pa natulungan ni Daddy Frankie si Oliver, nandun yung word na kapabayaan. Pero ang naging rules naman doon lang tayo sa mga nagawa ng mga kapatid kay Oliver. Si Ansing, ang tanong, may nagawa ba si Ansing during sa kailangan ni Oliver ng tulong? Wala. Si JJ, may nagawa po ba siya? Kahit siya may bisyo noon. Mayroon. Nagbibigay-bigay siya ng pagkain. Why na yung mga kinakain pala? Why na until now, na ilang dekada nabubuhay si Oliver sa kulungan na yun? Sa impyernong kulungan na yun, atin nilang sabihin impyerno, dahil po kung kapag may sobra si JJ, binibigyan si Oliver. Kasi yun lang naman ang kaya niya, wala siyang trabaho. Diba? Siyempre, uunahin muna ang needs ng sarili. Kung may sobra, pwede tayo magbigay sa ating mga kapatid, sa ating pamilya. Pero si Ansing wala eh. Kahit man lang lugaw, hindi makapagbigay doon sa kulungan ni Oliver that time. Tapos ngayon, ipapakita niya na mahal niya si Oliver. Isasabihin daw niya sa mga anak niya na mahalin si Oliver. Bakit? Hindi mo ba sinabi noon? Hindi mo ba ipinakilala noon ang mga anak mo na may tito kayo nakakulong doon? Kahit papano, mafilman lang ng mga bata. Na magkaroon ng titong nasa kulong. Malay mo sila po yung insane ikaw ang gumawa. Ansing, yung mga anak mo ang gumawa ng way na para matulungan ang kanilang tito. Bakit ngayon lang ba sinabi mo sa mga anak mo na dito titira si tito, alagaan mo, mahalin? Bakit ngayon lang ba? Dahil may napapala kayo? Yan po ang katanungan po doon mga ka-idol ng mga citizens nila, especially yung mga diehard supporters ng Daddy Frankie na patuloy nag-i-sponsor sa mga alintuntunin, mga ginagawa ng ating founder na si Daddy Frankie. Ganun lang po dun mga ka-idol. Maraming naiinis. Ang iba naman nagtanong, sana hindi si Ansing ang kunin. Para sa akin, hindi siguro. Para sa akin na nga. Kasi wala sa katinuan si Ansing na mag-alaga. Wala sa niya. Nasasabi niya dahil may nakukuha siya, pero kung kapag sila lang, sabi nga ng iba, maglagay na lang ng CCTV doon. Walang problema po doon. Ang importante lang naman doon mga ka-idol, paano alagaan? Kaya naman ni Oliver buhay ng sarili niya. Kailangan lang na may mag-assist, may magmumonitor lang sa kanya. Kagaya pag-inom ng gamot, dapat regularly, on time. Ganun. Hindi malapasan ng pagkain si Oliver. Ganun po. Di ba alam naman natin, malaki ang pinagbago ngayon ni Oliver Malaki ang pinagbago ngayon ni Oliver kumpara noon. Malaki, sobrang payat. Ngayon, mataba na, tao na tingnan. Pero dati, ginawa nilang mas malala pa sa hayop. Mabuti pa ngayong bawi ni pinapaliguan. Pero si Oliver that time mga ka-idol, hindi nga pinapaliguan. Dapat ang dyan, kasi malapit sa Ansing, sa puder ni Oliver, dapat si Ansing nagagabay dyan. Paliguan man lang, lagyan ng damit, pagkain ng maayos. Kahit paano, hindi man ang lugar, ang environment ng pasyente, at least fresh. Mafilman lang ng katawan ng tao kung paano maligo, lalo ngayon sobrang init. Mabuti na agapan, mabuti may BPM, may ballpoint man na tumulong kay Oliver
na ma-rescue ang kanyang buhay. Ganun lang po doon mga ka-idol. Kaya wag na po tayo magtala kung nagsusubatan yung dalawa. Kaya maraming naiinis doon na ngayon tuloy na mayroon na si Oliver, nandyan na yung mga kapatid. Nagpapapansin na, lalo si Ansing. Lahat ng nagawa ni Ansing kay Oliver, dapat gusto niya may bayad. Gusto mabayaran ni Daddy Frankie. Actually, sa mga ganung way, hindi na dapat Kasi concern man lang ni Ansing sa kanya. Yun na lang man, yung ganun man lang way ang kanyang maitulong sana na kapag bumisita doon kay Oliver si Ansing, napakita man lang kay Daddy Frankie yung concern ni Ansing sa kanyang kapatid. Siguro makukuha ni Ansing yung pagtitiwala ni Daddy Frankie na ipagkatiwala ni Daddy Frankie si Oliver sa kanya. Pero nakikita kasi ni Daddy Frankie parang wala pumupunta lang doon humihingi ng pera, pupunta lang humihingi kahit anong-ano, patiyero ng bahay nila pinapaproblema pa kay Oliver, pinapaproblema pa kay Daddy Frankie. Yan bang matino? Wala. So it means marami nagsabi, hindi safe si Oliver sa puder ni Ansing. Ganun lang po to. Okay? Yes, kung may pagkakamali si Ansing, may pagkakamali din naman si JJ. Hindi naman ibig sabihin na walang pagkakamali sa pag-aalaga ng pag-aaruga. Yes, nando yung point, nagbibigay siya. Pero yung pag-aalaga, yung pag-aaruga, even pagpaligo man lang, gupitan man lang ng gupit na ganito, gupit ni SMB, yung pawarak ba? Ganun po. Matanggal man lang yung, sa mga kumakain matanggal man lang yung pupo. Kasi nagpikil ng mga kaidol doon sa pikil ng mga kaidol ang pupo sa likod ng buhok ni Oliver that time. Kaya umiyak, tumulo ang luha ni Daddy Frankie nang nakita si Oliver kasi ginawa nilang mas malala pa sa hayop. Okay? Siyempre, no choice, kailangan pamilya talaga magkabay kay Oliver. Mas maganda po yun. Kahit paano, nandun pa rin yung kirot. Alright, ang pamilya. Kaya pinagpipilian kung sino, si JJ ba o si Ansing. Kasi, hindi naman yan perfecto, para sa akin lang, say kay JJ na lang siguro ako. Basta turuan ng maayos si JJ, anong gagawin niya. Ganun po. Kasi kung kay Ansing tayo, mga kaidol, wala. Laging may stress si Oliver. Everybody masaya na nakita na tumatawa na si Oliver, nauutusan na si Oliver. Tapos marami ng mga sinasabi si Oliver, marami ng mga kwento, diba? Ilalabas niya ang kanyang nararamdaman, diba? Ganun po, marami na normal na tao na si Oliver. Si Ansing na lang hindi normal. Just lang. Si Ansing lang talaga yung dito. Ngayon, nag-aagawan na yung dalawa kung sino mag-aalaga. However, halimbawa lang to kung wala na si Daddy Frank, magagawa kaya ng mga kapatid niya yung ginawa ni Daddy Frankie sa kay Oliver? Please comment section below. Kasi ngayon nag-aagawan nag-aagawan ngayon. However, kung wala na si Daddy Frankie, mag-aagawan kaya sila na mag-aalaga kay Oliver? Ganun po yung katanungan ng karamihan. Nag-aagawan lang sila ngayon dahil may nakukuha sila kay Oliver ngayon. Pero how much more kung wala na? Halimbawa lang, medyo dumistansya na si Daddy Frankie na nakikita na medyo okay naman si Oliver. Diba? May magmumonitor pa kaya
May mag-a-assist pa kaya kay Oliver? Hindi sila mag-aagawan sa pag-aalaga siguro. Mag-aagawan sila mag-aagawan sila kung sinong mag-aalaga kay Oliver. Ganun lang. Ikaw na mag-aalaga kay Oliver. Sabi naman niya, sige, adira ko, ayaw ko kasi may trabaho ko, di ba? May kanya-kanyang rason. Diba? Sabi pa nga, kung may gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming mga Diyos pala kang dahilan. Ganon lang po doon. Ngayon, nag-aagawan sila pagbabantay. Magbabantay kay Oliver. Wala, check. Pero kapag wala silang makuha kay Oliver, mag-aagawan niya na kung sinong maiwan dyan kay Oliver kasi may gagawin pa sila. Yung ganun, eksena. Nag-aaway-away na kung sinong babantay kay Oliver. Hindi na mag-aagawan, mag-aaway-away na in case kung lumayo si Daddy Frankie. Maraming natuwa kasi binigyan ni Daddy Frankie ng magandang pintuan si Oliver na mapagbukas nito nandoon yung magandang future niya. Ganun dapat ang mga charity vlogger. Nandun yung sinseridad, nandun yung concern. Kasi hanggang sa ngayon mga ka-idol, kasi ang plano kasi nila na pinabahayan si Nida kasi iuwi na si Nida, pinabahayan si Oliver kasi gusto doon tumira si Oliver din. Kasi ewan ko kanong plano ni Sir Daddy Frank ang about the shelter, kung ipagpapatuloy pa ba yun. Ganun po. So why yung mga beneficiary doon binibigyan ng kanya-kanyang bahay. Alright? Ganun lang po. At saka ngayon mga kaidol, may libre namang gamutan sa mga health center, sa mga barangay. Makipag-coordinate lang kayo sa barangay official. May libre po yan. Alam ko tatlong ang gamot lang for BP control, diabetic, saka yung na problema sa isipan. Yun ang tatlong na yan. Saka yung tuberculosis pa lang, gamot ang tuberculosis. So 4 talaga priority sa mga health center, every municipality. Yun po yung priority ngayong 4 na yun. Kaya yun po mga ka-idol. Sana hopefully na makahanap si Daddy Frankie tugma at kapat-dapat kay mag-alaga kay Oliver na tuloy-tuloy na yung kanyang paggaling. Ganun po. Kung in case man kasi nag-I love you na si Oliver tsaka si Nida na magkatuluyan, maging okay sila. Hopefully sana na gumaling sila as soon as possible. Pero sa akin kasi marami niyan dito rin sa amin under of malala talaga yung gamutan mga kaidol. Kapag nga ganun, yung sumpong-sumpong ganun, hindi talaga yung mga bipolar. Kasi nakikita ko kay Nida bipolar so maganda siyang ngayon okay pero may hindi, tapos mamaya tatawa na naman yung nagbabago yung mood ng isang tao, pabago-bago yung isip. So yun, so kapag ayaw talaga ng isang bipolar talaga pagwawala yan. So sabi nga ng mga viewers, hindi safe si Oliver in case kung mag-asawa sila kaya at hindi na kasi nagwawala. Baka pa daw saktan si Oliver ni Ateneda. Ngayon ang sabi ng mga viewers ang nanonood. Anyway, sa mga nandyan, salamat na patuloy subaybay kay Kuya SND again. Don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SND Vlog, ating tunghayan at also point na notification bell para laging updated sa mga bagong upload ni Kuya SMB. Tsaka na rin mga ka-idol, kung gusto nyo pong magpa-member sa aking channel, mura lang naman mga ka-idol, 25 pesos lang naman. Oo, kahit pa paano malaking tulong na rin po ito sa channel ni Kuya SMB. So ang channel ni Kuya SMB nagbabalita
ng maayos, na more pang mainganyo yung mga taong katulad kaya Daddy Frankie. So I'm very blessed dahil po inaccept ninyo si Kuya SNB sa Tekram community, of course dito kay Daddy Frankie community. So I'm very blessed, masaya po ako. God bless, sana balang araw na maging successful si OSMB katulad po nila Tekram, Daddy Frankie, Bal Matubang, yung mga charity vlogger, tsaka si Kalinga Prab. Sana maganda yung balang araw. Hindi lang mas better kung kaming lahat na lang nangarap. Kung mangarap tayo, sagarin na. Nangarap na nga lang, hindi pa sagad. Dapat hindi dahan-dahan sa pagdulo, sagarin. Ano ba yung mga ganong eksena? Ayun ang basta may pangarap ang isang tao. So ang wish ko lang dito kay Oliver, mga ka-idol, gumaling siya ng maayos, sana yung makahanap siya ng babae na makakaunawa sa kanya, makakaintindi sa kanya, na makakasama niya habang buhay. Sana may babaeng ganon. Kung sino man kayo dyan, babae na yung para kay Oliver, magpakita na kayo. Kasi kapag may asawa niya si Oliver, didistansya na si Ansing. Halimbawa lang mag-asawa si Oliver tsaka si Nida. Nandito si Ansing, may daladalang putos kasi hingi ng bigas. Wala kasi si Nida nandun, yari. Hindi na si Ansing tutol kasi si Nida nasa pintuan pa lang may dala ng itak. Kasi kapag nakita sa Ansing, umanda ka Ansing, iitakin kita, kumuha lang dito ng bigas. Ganun lang, biro-biro lang. Ganun po, halimbawa lang. Ay, mga ka-idol. Again, salamat, hanggang dito lang po tayo. Mga ka-Daddy Frankie supporters, sponsors. Again, this is Kuya SMB. Sa mga gusto magpa-member, 25 pesos lang naman po. Pindutin niyo po ang $sign, tapos lalabas na po doon yung 25 pesos na malaom-laom. Hanggang dito na lang. Again, this is Kuya SMB. Para sigurado, punto por punto, pack na pack, and full na full. Have a good day, everyone. Ingat ka, bless. Love you all.